Yan, mag-line to line tayo. Titingnan natin kung saan line yan. Kung ito nga. Gamit yung ating test tape. Test tape, lagay natin sa ohms. Tapos yun, ilagay na natin. Ngayon, checkin natin yung isa. Ito, nag-read. Tapos itong isa, nagre-read din. Pagka ganito, ibig sabihin, shorted to. Merong to, tama doon sa loob. Baka kaya hindi nila kinonect. Buti na lang, nagpa-renovate na yung aking kapatid. Konti na lang, magkakaroon na ng cost ng Pyrotone. Tinaagapan. Sisimula na masunog. Grabe itong nangyari dito sa CO na to. Buti na lang, hindi nagkakasunog. Grabe. Grabe itong nangyari sa CO na to. Uy, buti na lang. Hindi nagdik. Sunog na. Pagsisimulan pa to ng apoy. Buti na lang, nagpa-renovate na yung brother ko. Grabe. Tingnan nyo naman, wala na. Sunog na nga, mga wire niya. Ayos. Itong isa naman, kinulong. Ano kayang ginawa dito ng electrician? Pinutol, wala ng continuity yung line Niloko, hindi na lang din na binutas, dinaan sa ilalim dito pa. Walang pag-asang repairin Hindi pwedeng hindi makita kasi may mga illegal na ginawa. Yung katulad nito, hindi man pwede ganyan. Paano yan pagka may nangyari doon sa hindi mo na ma-repair? Yung katulad ng bulok na rin doon sa kabila nawalan ng isang wire papunta din sa kaya nawalan ng power yung outlet dito sa 2 kwarto Yun ngayon ang ating hinahanap kung paano ginawa ng electrician at nawalan ng power dun sa 2 bedroom tsaka sa may dining area. Yan, ito. Meron siyang pinutol ito. Terminate niya. Yung isa nawalan ng so dapat yan pinalitan. Pinutol. Anong ginawa niya? Ilagay siya ng 3 dilaw pinutol ito, inalis niya yung wire. Baka ito yung baka nahila, ito yung ron itong isang tong wala doon sa may
to. Baka hinila niya, hindi niya maikabit. Bakit dito yun? Ito, naputol eh. Ito, nawalan ng ano. Adulto eh. Bale. Ano natin continuity ron, tapos ito, saksakan ng wire. Tape muna natin to. Hanapin muna natin yung mga ginawang linya. Yan, line to line tayo. Titingnan natin kung saan line yan. Kung ito nga. Gamit yung ating tester. Tester, lagay natin sa ohm. Tapos yun, ilagay na natin. Ngayon, kitsikin natin yung isa. Ito, nag-read. Tapos itong isa, nagre-read din. Pagka ganito, ibig sabihin, shorted to. Merong ano to, tama doon sa loob. Baka kaya hindi nila kinonect. Nag-short. Parehas oh. Nalagay ko dito. Parehas na nagre-read. May resistance, may continuity. Ibig sabihin, somewhere ito, may tama to, baka nung hinugot nila. Baka kaya hindi kinonekta. Kasi pagka kinonekta mo yan doon sa power, magsa-short yan. Mag-o-off yung breaker. So, ito, hindi natin siya pwedeng i-connect. Kukuha na lang ako ng power dito sa aircon. Total, ilang outlet lang to. Illegal, pero wala tayong magawa. Kasi hindi mahila din eh. Hindi mahila yung wire. So, kung lilinya naman natin dito, pangit naman. Parang kung dito. Eto, sa ilalim lang papunta doon. Tapos lagyan ko na lang ng ano. Yun lang. So, hindi natin pwede i-connect. Delikado. Mag-short yan. Yan. Ito yung sa aircon. 3 wires. Yung yellow doon, 3. Hindi naman siya yellow. White dito. Along the way, siguro nag-splice. Kasi dito, wala naman yellow dito. Puro black. Tsaka ano, sa kabila, parang yellow wire dito. May illegal splicing na ginawa. Malamang yung wire na yan, along the way, pumunta rito, pero nag-splice siguro dito yan. May illegal splicing yan eh. Wala na kasi. Ito kasi yung power niya dito. Ito wala rin power to eh. Kasi ito yan eh. Pinutol nila ito. Ito yun eh. Putol. Tumayon. Kulay dilaw. Pagdating doon, lumabas sa aircon, puti. Baka bitin yung wire. Tapos, nag-splice sa loob ng wall na to. Illegal splicing. Salbahay. Right. Yan. Yung mga CO dito sa my bedrooms tsaka sa
dining room, doon tayo kumuha sa aircon, medyo violation na yan. Anyway, ano lang naman yun 500, 1/2 horsepower. So, enough pa yung breaker. So, yan. Dito tayo kumuha. Kasi yung linya rito, papunta doon, short circuit. May siya. Nung tinest natin, parehas na may reading sa may continuity. So, hindi na natin ginamit. Plus, hindi na rin siya mahila kasi siya, yung flexible pipe, yung orange. Yan. So, testingin natin. I-molding na lang natin to. Yan. Bibili ako ng molding. Testingin natin to kung may power na yan. May power na. Ibig sabihin yung bedroom, master bedroom dito sa may bedroom 1, yung silong yan, hindi pa naibalik, tsaka yun may power na yan. Yan na yung ating naging final power layout. Itong silong to sa bedroom, master bedroom, bedroom 1 at saka dining area, yan, doon kumuha sa may aircon. Tapos itong molding na 3/4. Yan yung naging final electrical power layout para yung mga CO sa bedrooms makakuha ng power. Yan, yung spare, yung pipe na yan. Sinubukan natin saksakan ng alambre. So, natin na barado. Kaya pala hindi na nila winiringan. So, kaya dito nila dinaan yung papunta din sa may outlet na yan. Itong block. Itong switch, grabe na rin, pinagbahayan ng langgam. Kaya dapat talaga mini-maintain kasi ito nananto ng tubig kaya kinalawang. Kaya dapat talaga may maintenance kahit yearly titignan. Itong matindi ngayon, putol yung screw. Kalawang na. Na lang. Anong gagawin ngayon dyan? Putol. Yan, ganito naging solusyon natin. Ilagay natin siya ng utility box na PVC. Ngayon para, kasi kinat natin yun. Para hindi yung matanggal yan. Naglagay tayo ng tox tsaka screw dyan. Tsaka dito sa taas. So, hindi siya maalis. Tigas. Ganyan lang siya. Kasi yung kalawang na yun, wala na yung metal utility box na ginamit. Ito, PVC. Minasilyahan ko lang konti. May sealant din siya dito sa gilid. Tapos masilya. Lilihain lang. Tapos kakabit na yung switch. Yan, may kabit na natin tong switch. Yan, may kabit na natin switch doon, yung power dito, na-restore na natin. At saka yun. Hanap na lang tayo ng kamukha ng ganung molding square na para may cover. Ito na lang ang ating problema.